Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat. September 7 na tayo, 2023. Gaya ng sinasabi ko palagi, tuloy-tuloy lang tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga kabutihang ating natanggap at sa lahat ng mga biyayang ating natanggap rin dahil sa patuloy niya na paggabay at patuloy rin nating pagsisikap at pagtitiwala sa Kanya. Napakaganda na sa marami nating pinagkakaabalahan sa buhay, may panahon pa rin tayong makinig, magnilay sa kung ano ang gustong ipaabot ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga pagbasa. At nagpapasalamat rin ako sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagkikipagbahagi, pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong makakakilala upang sa gayon ay makarating rin sa kanilang wall ang pagninilay na ito. Mga kaibigan, sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 11. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo? Dito napansin natin na isinalaysay ni San Lucas ang pangyayari na kung saan ang mga alagad ay pumunta sila sa laot upang manguha ng isda. Ngunit nabigo silang lahat dahil wala silang nakuha. At nang marinig nila ang instruction, ang sinabi ni Jesus na pumalaot sila upang doon ilalahad ang kanilang mga lambat kahit may pag-alinlangan dahil inutusan sila, sumunod sila. At nabigla sila nang ibinaba na nila ang kanilang mga lambat ay marami silang huling isda. Kaya nga kung titingnan natin dito, may mga karanasan din si Pedro na kung titingnan bilang tao ay lumalabas talaga yung kanyang kahinaan. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanya, lumayo ka sa akin, Satanas. Ibig sabihin, huwag mong diktahan at huwag mong turuan ang Panginoon kung ano ang gagawin. Minsan bilang tao, tayo ganun din. Minsan parang sa ating panalangin, ang nilalaman ng ating panalangin, minsan parang inuutusan natin ang Panginoon. Panginoon, sana gusto ko, sana, ganito. Diba? At minsan nakalimutan natin na hayaan ang Panginoon na kumilos sa ating buhay. Pero nakatawag pansin dito mga kapatid dahil sumunod sila kahit alam nila na pabalik-balik sila sa laot, wala silang nakuha. Ngunit ang Panginoon ng si Jesus na mismo ang nag-utos at kumilos sa kanilang buhay, nakakuha sila ng maraming isda. Sa atin ganun din. Sana ano man ang ating estado, hayaan natin ang Panginoon na kumilos at magkontrol sa ating kabuuang pagkatao, sa ating mga gawain. Huwag tayong magtiwala sa ating kakayahan. Huwag tayong magtiwala sa ating kaalaman sa kung ano ang mayroon tayo. Hayaan natin na ang Panginoon ay kumilos sa ating buhay upang sa ganon ay maturuan tayo kung ano ang ating gagawin, lalong-lalo na sa mga bibigat na mga desisyon na ating pwedeng gawin sa ating buhay. Patuloy tayong magsikap, magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang mga biyaya at sumunod sa Kanyang kalooban. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagbigay ng mga biyaya sa amin sa likod ng aming mga kahinaan. Tulungan mo kaming maging tapat palagi sa aming mga tungkulin upang maipadama at maipahayag ang iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.